Hi! Ayan! Alright! Magandang tulad ko sa inyong lahat. Ako nga pala ay nasa inyong harapan. At syempre, wala sa likuran ni Dugong na mukhang palaka. Ako nga pala ang babaeng puno ng kagandahan, hindi tulad ng katabi mo ang mukhang kawatan. Ngayon ang ating usapan, halina at inyong tunghayan. Ang nanay kong puro utang. Ang aking entertainment speech ay pinamagatang walang forever maliban sa utang. Over? Ang sarap mo, Pia. Ang asin? Parang uulan? Alam niyo ba, madalas naririnig natin sa mga buterang tropa natin, walang forever. Di ba tama naman sila, Bes? O, di ba? At tama naman talaga sila, walang forever. Walang forever sa diet. At syempre, pag may sanggip-sang promo. Syempre dyan, bago tayo magsimula, gusto ko muna marinig sa isa nating kaklase. Nagagandahan ka ba sa akin, Miss? Isa lamang itong palabas. Madalas, narinig natin, di ba, na walang forever, maliban sa utang. Pero bakit si Mama puro utang? Wala namang pambayad. Napakiisip ako, bakit si Mama utang ng utang? Wala naman siyang pambayad. Kami na nasa labas, lagi siya nakatingin sa amin. Parang ito, kamukha ni Kuya Shar. Kuya Shar. Kuya Shar? Ang utang ni Mama, halos umabot na ng 1 taon. Kahit yung ex mo na toxic, umabot pa. Kita ni Sir Ricardo Dalisay, hindi pa natapos. Pero yung utang ni Mama, may forever pa rin, andyan pa. Pero guys, sabi ko nga noon, bakit kaya nagkakautang? Siguro, pwede naman ganito na lang. Yes, pwede bang 150? Yun! Pero isa lamang itong pakulong dahil lahat naman ay isang biro lamang. Hindi yun ang kabayaran sa utang. Habang ako'y nasa tindahan, nag-scroll ako sa Facebook, dumating si Ate Baby, sumigaw siya, Neng! Neng! Andiyan na ang money! Ganito ang nag-expression ko. Parang ako na namin sa loob, eh. Sabi ko, Ate Baby, totoo po? Pero ganito ang sabi niya. Ling! Andiyan na ang money! Maniningil! Ayun! Pagkarinig ni Mama, kumatok sa pinto ang maniningil. Tao po, andyan po ba ang mama nyo? Ang galing ni Mama, kasi bigla siya naging Olympic athlete. Ang bilis na tumakbo, parang ninja. Ako yun, naiwan sa labas, para kawawang witness. Sabi ni Mama, gamitin ko daw yung strategy number 1. Alam niyo, sabi niya sa akin, ikaw anak, pag may pupunta mong maniningil dito sa ating bahay, gumawa ka ng rason. Eh syempre ako naman ito, syempre mahal ko si Mama. Gagawa talaga ako ng rason. Eh sabi sa akin ni Mama, strategy number 1.
pag kinausap ka ng maniningil, rate mo, saan mo na. Kaya pagkasabi ng maniningil sa amin ay, asan si mama mo? Sabi ko, Kuya, pwede ka na lang yung bayad ni mama. Pero alam mo, pero napakasakit. Kasi sabi sa akin ng maniningil, ano ka? Ayoko sa aso. Diba? Sa feeling ko, sabi ako aso. Pero yun, hindi effective. Kaya ginamit ko yung strategy number 2. Sabi sa akin ni mama, kapag kakausapin ka, gawan mo ng paraan. Magsalita ka ng Chinese. Eh di habang kinakausap ako, ganito yung sabi sa akin. Ano, hindi mo sasabihin kung nasan si mama mo? O papabarangay ko si mama mo? Ganito yung expression ko sa kanya bago ako magsalita. Shimaya! Shimba! Shimba! What's si mama? Isabasa! Ano mo sabi sa akin? Maniningil? Umisa ka pa, sunto ka. Ayun. E di, nagalit yung maniningil. E di, bigla ko siya naituro kung nasan si mama. Pero, naalala ko pa yung strategy number 3 namin ni mama. Siyempre, sabi sa akin ni mama, huwag mo ko ituturo sa likod dahil nandun ako nag-DJ. Sabi ko naman, bigla ko naalala yun habang kinakausap ako ng maniningil. Sabi ko sa kanya, wala po dito si mama na andun po kila Ate Eva, nagbibili ng maruya para sa pwet ko maramya. Sabi ko nga Sabog. sabi ko, sabi ko nga noon, ganun pala ang buhay kapag may utang ka. Maraming rason. Kaya ito si mama pasimple. Gumawa pa talaga yung strategy number 4. Alam mo ginawa niya? Gumawa ulit siya ng solusyon. Kumuha siya ng kwalya at ibinabalot at binalot sa kanyang ulo. Alam mo sabi niya sa akin? Na pag naghanap niyo ulit yung maniningil, sabihin mo, hindi ito ang mama mo. Sabihin mo, ito si Ate Maria. Hindi ko maisip kay mama, bakit niya yung nasasabi? Akala ata ni mama, may saltik yung inutangan niya. Kaya nga, napapaisip ako, gusto ko na sanang tanungin si mama. Kaso, baka magalit sa akin. Kakaawa na kasi, ganun sana yung gusto kong itanong sa kanya. Ma, adik ka ba? Hindi ko inaitanong sa kanya kasi alam kong magagalit siya. Pero alam mo ang response natin. Bulit kang bata ka! Sinapak ako ni mama. Kasi sobrang sakit. Pero, may naisip akong paraan doon. Doon sa part na yun. Nung sinapak ako ni mama, nakaisip ako ng rason. At nagkaroon ako ng strategy number 5. Nung dumating ulit yung maniningil, pagkasipak sa akin ni mama, syempre ako naman nakaisip na ako ng rason. Biglang naisip ko, what if maging stroke kaya ako? Pero hindi pa rin effective. Sabi ng maniningil, isa pa, barangay ka na. Doon ka sa kulungan ng aso, mukha kayong nagputa. Bawal pa rin sabihin. Sabog. Bawal pa rin sabihin. Dahil alam sabi ng maniningil, dahil pag sinabi ko sa'yo, mukha ka na talagang aso. Diba? Ay, Kaya mukambal naman tayo. Pero mga bata, mga kaibigan, wala sa forever, ay wala sa love life ang forever. Wala sa diet ang forever. Kundi nasa utang ni mama. Kaya palagi natin tandaan, kung ayaw nating kabahan, tayo ay maglagay ng earphones at huwag pakinggan. Kagaya nito. Ayan na, Manny! Maniningil! Maraming salamat at sana hindi kayo maningil.